Musta kayo? Welcome kayo sa aking YouTube channel. At sasagutan naman tayo ng comment doon sa nag-comment sa comment section natin. So, sagutin natin itong isang tanong. Ito yung sabi niya, Kuya, tama lang ba singilin ako ng 5K sa labor sa pagkabit ng PVC panel for ceiling? Ang makonsume lang ay 14 pieces. Sana po masagot niyo po. Okay, so yun yung tanong niya. Magpapakisami siya. 14 pieces lang na PVC panel para sa ceiling yung kikisamihan. So yun yung estimate nila. So 5K ang hinihingi sa kanyang labor. So sakto lang ba to? So tingnan natin. Hindi naman tayo saan nakikialam, no? Pero nagtatanong kaya sagutin natin. So gawin na natin 15 pieces to. Estimate para sa 15 pieces PVC ceiling panel kasama na ang installation. Tapos metal paring PVC panel. Lahat na to, ha. Kasama na lahat-lahat dito. So, standard lang na PVC panel yung i-estimate natin. So, may sukat ito ng 2.95 meter by 0.25 meter. Okay? So, 25 cm yun. So, medyo mahaba to. Ang kukubiran niya, 2.95 meter by, ang lapad niya is 0.25 meter. Okay? So, yung standard yung gagamitin natin na size sa pag-estimate. So, kung hindi natin alam kung anong size yung nabili na nila. Pero standard lang para mas accurate tayo. Standard yung gagamitin natin. So, ibig sabihin, kung itong size ng PVC panel mo is 2.95 meter by 0.25 meter, ang magiging area nito sa bawat isang panel ay 0.7375 square meter. Okay? Ibig sabihin, ang makukubiran nito sa 15 pieces, makukubiran nito ang 11.6 square meter. So, ganyan kalaki yung kwarto niya. Malamang. Dinagdagan lang naman natin ng isa para sigurado tayo sa estimate natin. So, ibig sabihin, ang actual working area mo ay mga approx 11 square meter ang sisilingan mo. So, labor ang pag-usapan natin na labor cost. Kasama na lahat nito, metal paring installation, PVC installation, okay? So, ibase natin sa per square meter ang pakyaw natin. Ang pakyaw estimate natin dito, hindi arawan. So, ang typical labor rate for installation ng PVC panel ceiling installation ay nag-range ito ng 350 to 450 per square meter. Okay? Pero depende pa rin to sa lugar. Maaaring tumaas pa sa ibang lugar yung singilan ng installation nito. Depende pa rin to sa usapan at depende sa pagkikisamihan. Okay? So, ang range lang na binigay ko is 350 pesos to 450 pesos per square meter. So, ito yung computation para sa 11 square meter na paglalagyan mo ng kisame. So, 11 times 350 is 3,350 ang pakyaw dapat niya. So, 3,850 dapat ang pakyaw niya. So, pagpalagay na natin na 4,000. Yan. Hanggang 4,000 lang dapat yung pakyaw niya. Kung sa range naman natin na 400, hindi na natin isagad sa 450. Sa 400 lang, 11 square meter times 400 is equals to 4,400. So, 4,400 to 4,500. Okay? So, malapit lang naman. So, kung 5,000 yung single niya, tapos 4,500, regalo mo na sa kanya yung 500. Pero kung lugar nyo ay medyo probinsya, medyo mataas na tong 4,500. Dito tayo sa standard lang na siningila na 350 pesos per square meter, which is pumapatak lang siya ng 3,850. Pwede mo nang isarado sa 4,000. Pero mas mataas pa rin yung 5,000 na pwede niya. Labor lang yun, ha. Bibigyan din kita ng idea
kung mga magkano na rin ang mga gasto mo. Sakaling hindi ka pa nakabili ng mga materyales, bigyan kita ng idea kung magkano ang mga gasto mo sa materyales. So bago natin ituloy yan, kung nagpa-estimate kayo guys, humingi sana ako ng konting donation sa inyo para sa oras ko sa pag-estimate. At magagawa nyo yan sa pamagitan ng super thanks. Pwede nyo pindutin yan yung super thanks sa baba. Yung pinapanooran nyo may thanks lang na nakasulat. Pindutin nyo yan, gagawin kayo para makapag-donate kayo sa akin. Kahit maliit na yan, pinapasalamatan mo yan. So, pwede rin kayo mag-like and subscribe. Libre naman yung pag-like at subscribe. Kaya pindutin nyo na lang yan dyan sa baba. So ito, bibigyan kita ng realistic na computation kung magkano ang magasto mo sa materials. So ito, kung ikaw yung bibili ng materials, so nasabi ko nga, dagdagan mo ng isa, 15 pieces na ang bibilhin mo, hindi 14, wag mo isa agad sa 14. Lagi kang may pasobra na isa. So 15 pieces na PVC panels yung bibilhin mo. Okay? Halimbawa, kung sila naman yung bibili nito, siyempre magdadagdag ka sa kanila kasi sa mga pamasahin nila, okay, sa merienda nila, dagdagan mo yun. Pero kung ikaw bibili, ito yung magiging halaga ng 15 pieces na bibilhin mo na PVC panel para sa kisame mo. Sa 15 pieces, ang karaniwang presyo nito is 250 to 300 pesos bawat isa. Bawat isa tong panel. So ibig sabihin, pumapatak siya ng 4,500 pesos PVC na panel para sa kisame mo. Ang magasto mo naman sa metal paring mo, sa screw, sa tie wire, sa molding is sa metal paring mo mga 1,500 to 2,000 ang ibabudget mo yan. Sa screw, tie wire, molding, at kung iba pa dyan na nire-request nila, 400 to 700 ang igagasto mo dyan. Okay? So, ang magiging material cost mo nito, ang total estimated natin is 5,500. Okay? Depende pa rin yan sa presyo ng panel mo. So, ito lang. Binibigay ko lang sa iyo na idea to, 5,500 to 7,000 pesos ang mga gasto mo sa materials. Okay? So, kung isama natin dyan yung materials, labor, lahat-lahat na binili mo, kanina ay sinarado natin na 4,000 ang labor mo. Medyo mataas na nga to kasi ang kanina ang tansya natin is 3,800 lang, so sinagad na natin sa 4,000. So tapos yung materialis mo is 5,500, yung pinakamababa na materialis yung binili natin kasi 5,500 to 7,000 yung estimated natin kanina. So ngayon, ang magiging materialis labor mo nito is pumapatak siya sa 9,500 to 10,000 package na to, lahat-lahat na. So yan, sana nakatulong to sa iyo. Kung kayo may mga katanungan, comment lang kayo sa baba guys. Okay, so sana nakatulong to sa iyo at pag-usapan nyo at magkasundo kayo sa presyo. Okay?